Nakakalungkot isipin na hindi lang ilang bansa, bagkus mismong ilang Pilipino ang patuloy na minamaliit ang kakayanang sandatang lakas ng Pilipinas. Pero sa suporta ng ating gobyerno at magigiting na sundalo, kapansin-pansin na unti-unti nang umaangat at lumalakas ang puwersa ng ating bansa. At sa video na ito ay ilalahad ko sa inyo ang ilan sa mga kagamitang pandigma na kabahagi ng Military Modernization Program na nilagdaan na at magmumula sa Britanya at inaasang mapapasakamay na ng inventaryo ng Pilipinas. So bago ko ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Nilagdahan na nga ng Pilipinas at United Kingdom ang isang Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation nitong taon lamang kasama si Philippine Ambassador Teddy Boy Locsin na kumakatawan sa Pilipinas. At narito ang listahan ng mga kagamitang pandigma na magmumula sa Britanya. Ang Augusta Westland AW159 Wildcat na dating tinatawag rin na Future Lynx at Lynx Wildcat ay isang military helicopter na binuo ng Britanya na ngayon ay ibinebenta na ng kumpanyang Italyano na kilala bilang Leonardo. Ito ay isang pinahusay na bersyon ng Westland Super Lynx na idinisenyo upang maglingkod sa utility sa larangan ng digmaan, paghahanap, pagsagip at matungkulin sa pakikidigma. Sa serbisyo ng British, ang mga karaniwang variant ay pinapatakbo ng parehong Royal Navy at British Army na pinalitan ang kanilang mga nauna na Lynx Mk7, 8 and 9. Ang AW159 ay inalok din sa ilang mga export na customer gaya ng Republic of Korea Navy at syempre ang Philippine Navy. Ang Augusta Westland AW101 ay sama-samang binuo ng mga kumpanyang Briton at Italyano. Dati, ito ay kilala bilang Eurocopter EH101 at gayunpaman, kalaunan ay nagsanib ang Augusta at Westland helicopters at nabuo nga ang Augusta Westland. Ang naval helicopter na ito ay idinisenyo upang palitan ang Sea King at ginawa ang unang paglipad nito noong 1987. Ito ay nasa serbisyo na ng maraming bansa. Ginagamit ng ilang bansa ang pangalang Merlin para sa helicopter na ito. Ang AW101 ay isang modernong naval helicopter. Nilagyan ito ng dipping sonar at sonobuoys. Gayunpaman, ang mga sistema at kagamitan ay nag-iiba-iba sa bawat customer. Ito ay may kapangyarihan at pagganap para sa mga autonomous na anti-submarine warship mission. Mayroon din itong utility version ang helicopter na ito. Ang CAMM o ang Common Anti-Air Modular Missile ay isang uri ng surface-to-air missiles na binuo ng MBDA UK para sa United Kingdom. Ang CAMM ay nagtataglay din ng ilang karaniwang feature at component na makikita sa ASRAAM or Advanced Short Range Air-to-Air Missile. Ngunit may mga na-update na electronics. May smooth na vertical launch system
at mayroong aktibong radar homing seeker. Higit pa nga sa United Kingdom, ang armas na ito ay kasalukuyang ginagamit na din ng 10 pang ibang bansa sa Europa. Sa British Army, ang armas na ito ay kilala din bilang Landsceptor at ang interceptor component ng Sky Sabre Air Defense System na pinalitan ang Rapier missile noong 2021. Ang pagbuo ng armas na ito ay nag-ambag din ng pag-update ng ASTRAM sa serbisyo kasama ang Royal Air Force. Ang Husky VMMD o ang Vehicle Mounted Mine Detection ay isang configurable counter-IED, MRAP or Mine Resistant Ambush Protected na mga sasakyan. Ito ay binubuo ng DCD Protected Mobility na nakabase sa South Africa at American CIED ng kumpanyang Critical Solutions International. Dinisenyo ito para sa paggamit sa pag-clear ng mga ruta at pag-alis din ng mga pampasabog. Ang armas na ito ay nilagyan ng mga teknolohiya upang tumulong sa pag-detect ng mga pampasabog at bawasan ang pinsala ng pagsabog. Nakikita at kinikilala ang Husky VMMD ang mga landmine at Improvised Explosive Device or IED gamit ang mga sensor at imaging system. Ang Husky ay nilagyan ng mga countermeasures tulad ng jamming system at smoke generators na maaaring gamitin upang i-neutralize o maabala ang mga IED. Ang armor ng Husky VMMD ay maaaring sumangga sa mga epekto ng karamihan ng mga landmine, habang ang sistema ng suspension nito ay nagbibigay daan din upang mag-navigate sa mga malulubak na daan habang pinapanatili ang kaligtasan ng mga crew nito. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa mga kagamitang pandigma na pinirmahan na sa pagitan ng Pilipinas at ng United Kingdom.